Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kami ay nagmula sa kursong bachelor ng sining sa wikang Ingles sa pambansang pamantasan ng Mindoro, campus sa lungsod ng Calapan. Ang aming pananaliksik ay pinamagatang hamon ng mga mag-aaral sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko at epekto sa pag-unlad ng kanilang akademikong pagganap sa asignaturang Tourist of Language System and Language Acquisition. Ako si J. Mark F. Nocon Ako si Sean Canaming Tixon. Ako si Yuan M. Nunez. na nagmula sa Pangkat Siyak. Ngayon ay narito si Binibining Nunez upang ipaliwanag ang introduksyon ng aming pananaliksik. Sa kasalukuyang panahon, ang kasanayan ng pagsasalita ng Ingles ay isang mahalagang bahagi sa akademikong pagganap, lalo na sa mga mag-aaral sa kursong may kinalaman sa edukasyon at komunikasyon. Ang pag-iimpiyasa sa wikang Ingles ay nagbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa pagpapahayag ng ideya, aktibong partisipasyon sa klase at tagumpay sa mga gawain pang-akademiko. Gayunpaman, may mga hadlang gaya ng kakulangan sa vocabulary, kahinaan sa gramatika, maling pagbigkas at takot sa panghusga ng iba. Ilan lamang sa mga salin na nagbabababa ng kumpiyansa ng mga estudyante. Ang ganitong mga emosyonal at kognitibong palakis ay pumatok sa pagkabalita at pag-iwas sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagsasalita tulad ng oral presentation at talakayan sa klase. Sa lahat ng ito, ang layunin ng pananaliksik na ito ay alamin ang pangunahing hamon sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko at kung paano ito may kaugnayan sa akademikong pagganap ng mga mag-aral upang makapagbigay ng konkretong rekomendasyon sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan at komunikasyon. Narito naman ang paglalahad ng suliranin. Una, ano-ano ang pangunahing hamon na nararanasan ng mag-aaral sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko? Ano ang antas ng akademikong pagganap ng mag-aaral sa paggamit ng Ingles sa asignaturang Tourist of Language System and Acquisition? Narito ang saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Ang mananaliksik na ito ay nakatuon sa mga mag-aaral sa Universidad ng Mindoro, lungsod ng Calapan. Partikular sa mga unang taong estudyante na kumukuha ng mga kurso may kaugnayan sa komunikasyon at edukasyon. Tatalakayin din ang antas ng kumpiyansa ng mga mag-aaral sa paggamit ng Ingles at mga estratehiyang ginagamit nila upang malampasan ang mga hamon na ito. Kinakailangan din isalang-alang ang mga limitasyon sa pag-aaral dahil nakatuon lamang ito sa pananaw ng mga mag-aaral at hindi kasama ang aktwal na pagsusuri ng kanilang kakayahan. Hindi rin ito sinisiyasan ng mga ugat ng kanilang kakulangan sa kasanayan, pagdramatika o pagsasalita. Gayunpaman, inaasahang maging pakipakinabang ng mga natuklasan para sa mga guro upang makabuo ng mga rekomendasyon sa pagpapabuti ng mga programang pangwika at pangkomunikasyon sa tersyaryang antas. At narito naman si Binibining Tixon upang ipaliwanag ang sandigang theoretical. Sa saligang theoretical ay may lima kaming hinandang theory na maaari namin suporta ng aming pananaliksik. Una, ang effective filter hypothesis discussion na mataas na antas ng pagkabahala at mababang confidence ay humahadlang sa pagkatuto ng wika. Pangalawa, ang communication apprehension theory ni Ma'am Crosby na nagsasabi ang tamang ng
Samantala, ang di malayang variable naman ay ang pag-unlad ng akademikong pagganap sa asignaturang Tourist of Language System at Language Acquisition. At ngayon naman, idadako tayo sa kaugnay ng literatura at pag-aaral. Una ay kay Egos at Baksal. Ayon sa kanila, ang anxiety, limitadong vocabulary, at kakulangan sa kumpiyansa ay nagiging hadlang sa kanilang epektibong komunikasyon sa pag-unawa sa leksyon na gumagamit ng wikang Ingles. Pangalawa, ayon kay De Rosario, ang mataas na antas ng anxiety ay humahadlang sa kanilang kakayahan ipahayag sa Nobel, kaya bumababa ang kalidad ng oral performance nila at kumpiyansa. Christine et al. Ayon sa kanilang pag-aaral na ang speaking anxiety ay nakaka-apekto sa pagbaba ng grado ng estudyante at pagbaba ng kumpiyansa sa pagsasalita ng Ingles at publiko. Ngayon naman, idadako tayo sa metodolohiya na ipapaliwanag ng meaning. Una, ang disenyo ng pananaliksik. Ang pananaliksik nito ay nakatuon sa mahahaba ng mga mag-aaral sa pagsasalita ng Ingles at ang epekto nito sa kanilang akademikong pagganap. Sinagawa sa pambansang pamantasan ng Mindoro na may 110 mag-aaral ang naging kalahok sa pag-aaral. Gumamit ng simple random sampling at talatanungan na may close-ended na tanong. Ginagamit ng deskriptibong estadistika at tematikong pagsusuri para sa pagkuha ng makabuluhang impormasyon. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga kalahok ng aming pananaliksik upang makilala ang hamon ng mga mag-aaral sa pagsalita ng Ingles sa pagharap ng publiko at mga epekto sa pag-unlad ng kanilang akademikong pagganap ay gumamit kami ng simple random sampling para sa pagpili ng mga respondente. Ang mga napiling kalahok ay mga mag-aaral sa unang taon ng bachelor nagsining sa wikang Ingles mula sa pambansang pamantasan ng Mindoro na may kabuuang bilang na 110 mag-aaral. Ngayon naman, idadako tayo sa instrumento ng pananaliksik. Upang mangalap ng datos ang mga mananaliksik ay gumamit ng sariling gawang talatanungan bilang pangunahing instrumento. Ang talatanungan ay binubuo ng close-ended na tanong na may layuning sukatin ng antas ng speaking anxiety ng mga mag-aaral sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko. Gayon din ang epekto nito sa kanilang akademikong pagganap sa asignaturang Theories of Language System and Language Acquisition. Narito naman ang paraan ng pagsusuri ng datos na ipapaliwanag ni Ginoong Noon. Para sa kwantitatibong bahagi ng pag-aaral, ginamit ang mga sofistikang pamamaraan gaya ng frequency, percentage, at weighted rango upang sukatin ang antas ng hamon mag-aaral sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko at kanilang akademikong pagganap sa asignaturang Introduction to English Language System. Ang mga pamamaraan nito ay naglarawan kung gaano kadalas o kadalang nararanasan ang speaking anxiety, gayon din kung gaano kataas ang kanilang pag-unawa at performance sa class. Dadako naman tayo sa resulta at talakayan. Ang paraan at pagsusuri ng datos ay ipapaliwanag ni binibining niya at ang resulta at talakayan naman ay ipapaliwanag ni binibining Sa paraan at pagsusuri ng datos, sa kwantitatibong bahagi ng pananaliksik, ginamit ng mga estadistikang pamamaraan gaya ng frequency, percentage, weighted mean at rango upang masukat ang antas ng speaking anxiety ng mga mag-aaral sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko at ang epekto nito sa kanilang akademikong pagganap sa asignaturang Theories to English Language System and Language Acquisition. Sa resulta at talakayan naman, ipinapakita ng kabanatang ito ang tekstual at katalakayang presentasyon ng mga datos na ginamit sa pagsusuri at interpresyon ng mga tanong sa pananaliksik at mga hypothesis ng pag-aaral. Ang presentasyon ay sinagawa ayon sa pagkasunod-sunod ng mga suliranin na inalalahad sa pananaliksik. Ito naman ay ipapaliwanag ni Ginoong Noon ang resulta ng mga nakuhang datos sa aming pananaliksik. Una ay ang mga pangunahing hamon sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko. Batay sa dalahan na yan, ang kabuang timbang ng parinyong halaga ay 1.24 na may verbal na interpretasyon paminsan-minsan. Pinapakita nito ang mga mag-aaral ay nakakaranas ng hamon sa pagsasalita ng Ingles, ngunit hindi ito madalas na palagi. Ang pinakakaraniwang hamon ay ang kaba bago pamuhan magsalita, habang ang hindi gaanong nararanasan ang pag-iwas sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagsasalita.
Nangangahulugan ito na kahit nakakaramdam ng kaba ang mga mag-aaral, sila ay patuloy pa rin nakikilahok sa mga gawa. Sa kabuuan, pinapakita ng datos na may presensya sa speaking society, ngunit ito ay hindi hadlang upang makibahagi ang mga mag-aaral sa oral class. At ang pangalawa naman ay ang pagkasang akademikong pagganap sa asignatura ng Introduction to English Language. Batay sa resulta ng talahan na yan, ang kabuoang tinimbang na karaniwang halaga ay 2.73 na may verbal na interpretasyong madalas. Pinapakita nito ang karaniwang mataas, ang antas ng akademikong pagganap ng mag-aaral sa asignatura. Ang pinakamataas na item ay ang pagpapasa ng output na nagpapakita ng pag-unlad sa Ingles, 2.94, habang pinakamahaba ay ang paghayag na hindi hadlang ang takot sa pagsasalita na may interpretasyong 2.47. Nangangahulugan ito na bagaman may kaba o takot sa pagsasalita ng Ingles, hindi ito lubos na nakaka-apekto sa kanilang pagganap sa klase. Sa kabuuan, pinapakita ng datos na nakamit ng mga mag-aaral ang mga layunin ng asignatura sa kabila ng mga hamong kanilang nararanasan sa pagsasalita ng Ingles. At ngayon naman ay dadako kami sa konklusyon at rekomendasyon ng aming pananaliksik. Batay sa kanalabasan ng pagsusuri, ang mananaliksik ay nakabuo ng mga pangunahing conclusion. Una, ang takot sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko ay isang karaniwang suliranin ng mga mag-aaral na maaaring makaapekto sa kanilang akademikong pagganap, lalo na sa mga asignaturang nangangailangan ng verbal communication. Ang pangalawa ay ang kakulangan sa kumpiyansa sa sarili, takot sa pagkakamali at limitadong bokabularyo ay pangunahing hadlang sa pagsasalita ng Ingles na nagiging sanhi ng pangamba at pag-iwas ng mga mag-aaral sa oral activity. Ang pangatlo naman ay ang mga mag-aaral na nangangailangan ng sapat na suporta mula sa guro at paaralan upang magbababa ang kanilang anxiety sa public speaking at mapabuti ang kanilang kasanayan sa Ingles. Ang pang-apat naman ay ang institusyon ng edukasyon ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng kasanayan sa pagsasalita ng Ingles sa pamamagitan ng pagbuo ng mga interbisyon at pagsasanaysay ng maaaring makatulong sa mag-aaral na mabawasan ng kanilang anxiety. At ang panghuli sa konklusyon ay ang pananaliksik ay nagbibigay ng mahalagang gabay para sa mga guro at tagapamahala ng edukasyon upang mapabuti ang mga estratehiya sa pagtuturo at matulungan ng mga mag-aaral na magkaroon ng mas matibay na kasanayan sa pagsasalita ng Ingles sa harap ng publiko. Ngayon naman ang mga rekomendasyon para sa pananaliksik na ito. Ang mahalaga na muling pag-isuri ng mga eksperto ang pananaliksik na ito upang maging maayos pa para sa mga susunod na mananaliksik na gagamit ng pag-aaral nito. Pangalawa, inimumungkahi na sa atin ng ang iba't ibang mananaliksik mula sa magkakaibang antas ng edukasyon upang matukoy ang kaibahan sa epekto ng pagsalita ng Ingles sa pampublikong pahayag. Pangatlo, mungkahi ng pag-aralan kung paano nakaka-epekto sa silid-aralan ang mga paraan sa pagtuturo at mga suporta sa pag-unlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsalita ng Ingles. Pang-apat, gamitin ang iba't ibang tyorang pag-aaral sa pagsusuri lalo ang mga tyorang hindi pag-aano ginagamit sa pagsusuri. Panghuli, pagsusuri kung paano nakaka-epekto ang pagkaroon ng higit sa isang wikang ginagamit sa araw-araw sa kakayahan ng mga mag-aaral na nagsasalita ng Ingles ng may kumpiyansa. At ang panghuli ay ang abstract ng aming pananaliksik. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay tuklasin ang mga takot sa pagsalita ng Ingles sa publiko at ang impluwensya nito sa akademikong pagganap ng mga estudyante sa asignaturang Theories of Language System and Language Acquisition. Gamit ang kwantitatibang model, sinagawa ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsagawa ng survey at mga panayam. Lumabas sa pananaliksik na ito ang takot sa paggawa ng mali, kakulangan sa tiwala sa sarili, makitid na bokabularyo ay mga pangunahing hadlang sa pagsasalita sa publiko. Napag-alaman din na may koneksyon ang kasanayang ito sa tagumpay sa akademya. Ayon sa mga teoryang pangwika at psikologikal, inirekomenda ang mga pamamaraan na pwedeng gamitin upang mapataas ang kakayahan at tiwala ng mga estudyante sa paggamit ng Ingles. Muli, kami ay mga mananaliksik na nagmula sa pangkat siyam na nagsasabing, Maraming salamat po!